Okay guys, no? So, nandito ulit tayo sa ating YouTube channel. So, magbibigay ulit tayo ng reaction video, no? Itong bibigyan natin ng reaction video ay yung mga nangyayari sa ngayon. Sa ngayong panahon, lalong-lalo na dito sa loob ng ating bansa. So, alam nyo naman na ang napakainit na issue ngayon ay ang West Philippine Sea. So, ayan ang bibigyan natin reaction nang sa ganun malaman natin kung ano yung mga nasa sa loobin natin. So, pwede rin naman kayo mag-react dyan at mag-comments dyan sa baba para malaman din kung ano mga sa loobin ng mga tao sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea, kasi isang masalimuot na usapin yan eh. So, kung trip nyo yung ganitong mga reaction video o gusto nyo itong ganitong mga reaction video, please subscribe, like, and share, okay? Also, kahit mag-like na lang muna kayo at subscribe bago tayo mag-umpisa, okay? So, ang bibigyan natin reaction video ay itong galing kay Melbs Castle, no? Kay Melbs Castle to, ha? So, please paki-subscribe din sa kanya, no? So bago tayo mag-umpisa. At ang pamagat ng ating bibigyan ng reaction ay ito, ang US Air Force nag-iensayo na umatake, nag-ensayo ng umatake at pagbubombahin na ang China. Simulated attack. Yan, versus China. Ayan So naghahanda na talaga. So okay, umpisa na natin. Kung inalerto ni Chinese President Xi Jinping ang kanyang militar para sa digmaan, naghahanda rin ang Pilipinas at ng US sa nagpipintong kaguluhan. Sa pambihirang pagkakataon kasi, nasa Pilipinas ang dagdag puwersa ng US Air Force. Nasa ating bansa nga ang F-16 fighter jet ng US. Nandito para magsanay na tumira at magpabagsak ng kalaban. Handa ka na ba, China? Magsasagawa nga ang Pilipinas, Japan at US ng live fire exercises sa baybayin na West Philippine Sea. Ang mas nakakatakot dito, pinaghihinala ang armado ng nuclear bomb ang fighter jet na i-deploy ng US. Kung magsisimulate nga ang Philippine Army ng pangdepensang militar, nagsisimulate naman ang Air Force ng massive airstrike laban sa mga angahas umatake sa Pilipinas. Pero depensa agad ng O yan signan nyo naman yung balita ngayon na ang US Air Force ay nandito na sa ating bansa. So nag-iensayo na para nga sa pag-atake sa mga Chekwa na yan, no. So kaya nga talagang nakakatakot na. Nakakatakot talaga itong mangyayari sa atin. Ngayon yung US Air Force nandito na sa ating bansa para mag-training kasama yung mga kasundaluhan ng mga ng mga Pilipino. Tahimik lang talaga na dumating sila rito. Talagang alam niyo naman ang US napakatalino niyan. Hindi basta-basta nagbubulgar yan eh. So may dumating pati yung mga Air Force, mga matitinding jet fighter ng ng US Air Force na F-35, no? Talagang dumating na rito kasama na yung mga iba pang mga eroplanong mga tigasin. Yung mga talagang sophisticated fighter jet ng Amerika nandito na. Lalong-lalo na yung F-35 na kargado na pwedeng kargahan ng nuclear bomb. Wow, nakakatakot talaga, no? Talagang parang dudurugin nila yung mga Chekwa, no? So, sige, tuloy pa natin. Air Force Second Lieutenant na si Madison, hindi naghahamon ng gera ang US Air Force. Pinapaigting lang anya nito ang koordinasyon sa Pilipinas sa nagtatangkang manakop dito. Hindi direktang tinukoy nga ang China. Pero sa totoo niyan, China talaga ang pinagbabantaan ng US. These exercises are not tied specifically to any type of any chance of contest or any concerns in the region. It's very much just for us to come out here, strengthen our partners and allies relationship. At the end of the day, we're just here to help provide security and alliance with our allies and partners, just to get a good posture for
we're here for deterrence, not for anything else, just to really build that free and open Indo-Pacific that our allies and partners are seeking. Pero natanong kay Pangulong O ayan ha, tingnan, nandiyon yung opisyal ng Air Force na babae, no? Tinanong siya kung sila nga ay nagpapatas ng tension sa regions. Eh, sabi niya hindi eh. Hindi, kundi ang ginagawa nila ay normal na ginagawa na magkaalyansa na nagma-muscle flex ba? Nagma-muscle pa, sasanay, nag-iinsayo para sa malalapit na gera. Pero hindi nila sinabi na yung mga Chekoa ang titirahin nila. Kaya ganon. Ganon katalino ang Amerika. Okay, diretso pa natin. Bongbong Marcos na totoo ba na nasa Pilipinas ang mga sasakyang pandigma ng US? Sagot ni PBBM, oo. Kasalukuyan raw na pinapalakas ng US at Pilipinas ang buong samahan nito. May nakatakda din na pag-uusap ng matataas na opisyal ng tatlong bansa para sa pagpapalakas ng seguridad sa buong Indo-Pacific region. Well, of course, we hope the intention is to continue to plan to strengthen the cooperation between the three countries, the United States, Sudan, and the Philippines. And we will perhaps formalize it, but at this point, we are still, that's part of the discussion that we will be having to exactly what will be put in any such agreement. Maraming tutol na nasa bansa ang dagdag pwersa ng US Air Force. Pero ba't kayo tututol? Wala namang nilabag na batas ang US. At ang large deployment ng aircraft ng US ay sumusunod sa lahat ng proseso ng pagpapasok ng sasakyang pandigma sa Pilipinas. Kaya nga, bakit naman aangal to ng mga Cheko, ano? Eh, samantalang sila nga nagsasagawa rin ng mga ganyan, mga nag-iensayo. Kasama pa nga yung mga Iran, mga Russia, no? O, tapos sila, panayang angal, nag-iensayo ang Amerika, no? Dito sa ating bansa. Tapos ang kukulit naman nila. No, halatang hindi nga malaman kung may utak tong mga Chekoa na to, no, na masyadong pabebe. Okay, sige, tuloy pa natin. Depensa yan ng tagapagsalita ng Philippine Air Force na si Colonel Castillo. Paglilinaw pa nito, magsasagawa ang mga fighter jet ng freedom of navigation mula sa Luzon hanggang sa Visayas. From operating within Luzon, they will be flying their fleet to as far as Mactan, Cebu, and General Santos City. Large force deployment training is necessary because sometimes we have to move our air assets to different countries. Kung hindi talaga dahil sa US, malamang talaga inatake na tayo ng China. Buti na lang at nandyan ang pwersang pandigma ng Estados Unidos. Kayo, pabor ba kayo sa simulated attack na ginagawa ng Pilipinas at US Air Force? I-komento sa baba ang inyong salobin. Yan ito mga guys, no? Talagang nagsasanay ang mga US Air Force sa ating bansa. So, walang duda na talagang aatakihin nila o bubumbahin na ang mga Chekoa na yan. Para nga matigil na siguro, matigil na kanilang kabaliwan. Yun, kasi nga nananakop sila, hindi sila sumusunod sa mga international law, no? Ang sinusunod lang nila talaga yung kanilang batas. So, hindi naman pwedeng ganun, no? So, may sinusunod tayo. So, talaga naman, naghihintay na lang siguro na unang umatake yung mga Chekoa na yan, Tsaka sila bubombahin ng Amerika. Okay, so nabigyan na natin ng reaction to, no? So pwede rin kayo magbigay ng reaction diyan sa baba, no, para malaman din nating mga saloobin nyo sa nangyayari sa ngayon. So kung nagustuhan niyo yung ganitong mga reaction video, please subscribe, like and share. Okay, kahit paki-like na lang po at paki-subscribe. Okay, para makapagpatuloy pa tayo ng mga ganitong reaction video.